Humarap sa Senado ang aktres na si Maricel Soriano matapos madawit sa kumakalat na PDEA leak sa social media. Sa nasabing leak, idinawit ang aktres at si Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga noong 2012. Una nang natanong tungkol siya ng Pangulo at tinawanan niya lang ito. Para sa iba pang detalye, nasa linya si Camille Samonte. Camille, ano na nga ba ang sinabi ni Maricel dyan? Go ahead. Ruth, iginiit nga ng aktres na si Maricel Soriano na hindi siya gumagamit ng illegal na droga sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Iniuugnay si Soriano sa isang dokumento ng PDEA na nag-leak sa social media. Nakalagay sa nasabing dokumento ang umano'y PDEA Drug Surveillance Report kay Soriano at Pangulong Bongbong Marcos sa isang condominium sa Rockwell, Makati noong 2012. Giit ni Soriano, wala raw katotohanan ang aligasyon. Hindi raw malinaw sa kanya kung bakit siya naimbitahan sa pagdinig ng Senado. Hindi naman daw napatunayan ang mga impormasyong sinasabi ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Inamin naman ni Soriano na siya ang may-ari ng condo unit sa Rockwell, Makati na nasabing dokumento. Pero naibenta na raw niya ito noong taong ding yun. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ginisa ng mga senador si Morales dahil hindi nito maalala ang pangalan ng kanyang informant. Para kay Senador Jinggoy Estrada, puro hearsay lang ang mga sinasabi ni Morales. Delikado raw ito dahil nasisira ang pangalan ng mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga. Di na rin mahanap ng PDEA office ang nasabing dokumento. Muli namang itinanggi ng PDEA na nag-i-exist ang dokumento. Natapos na ng komite yung pagdinig nga kaugnay dito sa issue at humarap nga sa ating sa isang press con nitong si Senator De La Rosa at sinasabi nga niya na hindi pa rin naman off the hook nga itong si dati PDEA agent Jonathan Morales dahil kanina sa hearing sinabi rin kasi ni Senator Jinggoy Estrada na tingin niya para sa kanya mukhang si Morales din yung nag-leak nitong dokumento. Pero sinasabi ni Senator De La Rosa hindi pa nga off the hook si Morales kung mapatunayan na kung siya rin yung nag-leak nga nito kaya lumabas sa social media. Ruth? Camille, yung sinabi mo na natapos na yung hearing, yan ba ay sa araw na ito lang or magpapatuloy yan at baka may iba pang ipapatawag? Yes, Ruth, magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa susunod na linggo, May 13, Lunes yan. At hindi nga kasi nakadalo ngayong araw sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na sinasabi na siya raw umano yung pumigil nga dito sa operasyon na ito. Yan yung kiniklaim ni Jonathan Morales. So ine-expect ni Senator De La Rosa na sa susunod na hearing sa May 13 ay makakadalo na nga ito si dating Executive Secretary Ochoa at mag-send daw rin sila ng invite dito naman sa vlogger na si Maharlika na siyang unang nag-post sa social media nitong alleged document na galing sa PDEA. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte.